So, hello! Good evening po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating ika-149th day na ating share ng devotion video. And syempre, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa kalakasan na ating nararanasan sa bawat araw. And bagamat medyo pagod dahil pagkakatapos talaga ng ating day off, ay marami tayong labahin at maraming dapat gawin, at bukas ay magkakaroon ng kaganapan dito sa bahay ng aking mga amo. So, kailangan natin ng matinding lakas para sa mga dapat gawin. So, before tayo magpasimula, let us all start into our opening prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, at sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, gayon din ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga amo, Panginoon, na nagsisilbing daluyan ng pagpapala, Panginoon, kaya may trabaho at merong napoprovide para sa pamilya, Panginoon, at sa inyo din gawain dito sa lupa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dadako na naman po kami muli sa pag-aaral o pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng obedient heart, Panginoon, that is willing to learn, willing to be taught, or willing to be teach, Panginoon, ng inyong mga salita. Nang sa gayon, Panginoon, ay makapamuhay kami ng nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon, at nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na ikayo ang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, na makakapakinig o makakabasa, Panginoon, ng mga devotion na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ito ang magdulot ng pagbabago sa kanila, Panginoon, o para kung wala pa silang tunay at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, maaaring kilala kayo ng bawat isa sa inyong pangalan bilang Diyos Ama, Aba Father, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Panginoong Yesus, Panginoon. Subalit, maaaring wala pang tunay na relasyon o ugnayan ang mga taong ito sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na sa aming gagawin ito, Panginoon, ay huwag kaming magyabang, Panginoon. Bagkus ay ang lagi namin itataas ay ang inyong pangalan, Panginoon, at hindi ang aming pangalan, Panginoon. Na patuloy namin idedeklara at pasasalamatan sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Ang tinapos na gawa na yung anak na si Jesus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan sa krus, Panginoon. Tiniis niya ang lahat ng sakit, hirap, Panginoon, at maging ang kamatayan alang-alang sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan, Panginoon. Kaya ngayon sa Kanya, dahil nagbalik na siya sa inyong kaharian, Panginoon, ay nakaupo na siya sa inyong kanang trono, Panginoon, at siyang namamagitan sa amin bilang mga tao, Panginoon, na minsang napalayo sa inyo, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan, at we fall short from your glory, Panginoon. Ngunit nariyan pa rin kayo at handang tanggapin, yakapin kami at i-welcome sa inyong mga bisig kung kami ay magsisisi sa aming mga kasalanan at tatanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at mamumuhay ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Gayun din, Panginoon, langisan niyo po ang aking labi, Panginoon, at lahat ng mga tao, Panginoon, na nagpapayag na inyong salita, Panginoon, nang sa gayon ay maabot ang lahat ng mga tao, Panginoon, na nabubuhay upang hindi mahuli ang lahat sa bawat isa, Panginoon. At habang may panahon pa ay amin itong gamitin sa maayos at nakalulugod sa inyo. Muli kayo po ang mapupurian at maitaas, Panginoon, at laging manatili lamang ang inyong lingkod sa pinakamababang level o antas, Panginoon. Kayo po ang mataas, mapupurihan, Panginoon, madakila, Panginoon, at aming patuloy na iibigin hanggang sa aming huling hininga dito sa mundo, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, medyo inaantok talaga na ako sa sobrang pagod, tapos mainit dito na biglang uulan. So, kailangan magpaka-healthy tayo. Always as guidance kay God para lagi tayong maging healthy, kasi sa pabago-bago panahon, papawisan ka, tapos pwedeng matuyuan ng pawis as biglang mag-aircon o matatapat sa electric fan. Kaya
Kapag di ka nag-iingat, sakit talaga ang aabutin. Pero sabi nga, God is our healer. And ayan, pahinga lang din tayo kapag ka nakakaramdam ng pagod, di ba? Pero wag na wag susuko. Sabi dito, mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos. Sa Lucas 20:23, alam ni Jesus ang kanilang masamang balak kaya't sinabi niya. So, may karugtong pa. Message, syempre ay hindi naman lingid kay Jesus ang masamang balak ng mga taong ito, kaya alam na din niya ang isasagot. Application, wala namang maililihim ang kahit sino sa Diyos at kay Jesus. Dahil bago pa man mangyari ang lahat, ay itinakda na ng Diyos at ipinaalam na ito sa kanyang bugtong na anak. Kaya tinalo pa ni Jesus si Solomon pagdating sa sobrang talino o galing. Dahil nga, si Solomon ay mula pa din sa lahi ni Adan na may binhi ng kasalanan. Kung sa atin bilang ordinaryong tao, hindi siguro natin gugustuhin na mayroon tayong ganitong kakayahan na nalalaman natin ang laman ng isip ng ating kapwa. Dahil madali tayong masaktan o magdamdam, lalo na kung mabasa mo sa isip ng kapwa mo na may masama itong balak sa'yo. Siguradong matatakot ka, magtatago o iiwasan ang taong iyon. Dahil ang tao kayang itago sa puso at isip niya ang tunay na nararamdaman niya. Kaya niyang pekein ang tunay na nasa loob niya. Gaya halimbawa, pinapakita niya at sinasabi sa labas na ang ganda o gwapo mo, na ang galing mo at masaya siya para sa iyo. Pero sa loob niya pala ay puno ng galit, inggit at paghihiganti. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, ayun na nga, alam na ating Panginoong Yesus ang binabalak at kung sino at ano yung iutos sa mga taong ito na magpanggap upang subukin ang ating Panginoong Yesus pagdating sa pagbabayad ng buwis or tax sa gobyerno, diba? Sa gobernador. So, syempre, ayan, pinagkaloob na nga ng ating Diyos Amang lahat ng kapangyarihan sa ating Panginoong Yesus. Kaya bago pa man mangyari ang lahat, kayang-kayang sabihin ng ating Panginoong Yesus kung ano magyayari in the future, di ba? Kahit nung narito pa siya sa mundo at kahit nawala na siya dito sa mundo kung anong mangyayari, di ba? So, ginawa ko ang example dito. Kung ano ba, bilang isang tao, is pinagkalooban ka ng ganung kakayahan, di ba? Na mababasa mo kung ano yung nilalaman ng isip ng iyong kapwa. Syempre, parang hindi mo gugustuhin. Ito nga rin yung kasama sa tinuro ko sa mga discipleship class ng mga kabataan or mga youth, diba? Syempre, sa panahon natin ngayon, marami na nakakaapekto sa mga kabataan at sa mga bata para lumaki sila ng walang pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, hindi nire-respeto, ginagalang o sinusunod ang kanilang mga magulang. Kaya laking pasasalamat ko sa ating Panginoon dahil ang aking mga anak, ayan, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay marunong makinig and masunuring mga anak, di ba? So, I thank God for their life because, syempre, tungkulin natin bilang magulang na kahit malayo tayo sa kanila is namomonitor natin sila lalong higit pagdating sa kanilang faith at prayer time sa ating Panginoon, diba? So, I try to make sure na maanak natin ay hindi nakakalimot magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon mula sa paggising pa lang nila hanggang sa kanilang pagtulog. So, medyo nagiging busy na rin sila dahil start na ng klase. So, ngayon ang first day. So, in-update ko kung ano mga balita sa kanila dahil kagaya ang bunso ko, kailangan niya ng adjustment dahil hindi naman siya doon nag-elementary sa lugar namin, di ba? Pero ayun na nga, doon na sila mag-aaral sa kasama ng mga kapatid niya. So, I thank God because, ayan, sa balita niya, meron na siya mga naging kaibigan. So, I know naman na hindi mahihirapan ang mga yan na magkaroon ng mga kaibigan. Basta, ang lagi ko lang prayer sa kanila is ask guidance sa ating Panginoon and just do their best and God will do the rest. And lagi nilang i-dedicate ang kanilang pag-aaral para sa ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, di ba? Balik tayo sa ating topic na kapag pinagkalooban ka ng Diyos ng ganong kakayahan na nababasa mong isip ng iyong kapwa, hindi mo gugustuhin kasi nga lahat ng iniisip sa'yo, halimbawa,
pinapakita sa'yo ng tao na yun nga, 'di ba, maganda o okay sa panglabas na sinasabi. Pero 'pag nasa loob pala nila, ay naku, nakakainis naman yung taong yan, eh. Ay naku, yung taong yan tsismosa naman yan, eh, 'di ba? So, yung kumbaga, yung mga iniha-hide o tinatago nila sa kanilang puso at isip is mababasa mo, 'di ba? Or makikita mo. So, I think it will cause you stress, depression, and anxiety kapag meron kang ganung kakayahan na maaari mong mabasa ang iniisip ng bawat tao. At syempre, sa inaraw-araw na ang tawag dito na may mga nakakausap ka, 'di ba? Syempre, ma-absorb mo yung mga sinasabi nila sa'yo or mga lalong higit kapag ka hindi maganda, 'di ba? Magkokos yun sa'yo ng para lumungkot ka, para matakot kang makisalamuha sa iba, 'di ba? So, I think may nagkaganyang palabas sa TV. Na yun, kumbaga parang nababasa niya yung lahat ng isip ng tao sa paligid niya. So, for me, hindi siya masyadong maganda. Because tawag dito, dun masusubok kasi kung kayang-kaya mong magpatawad na kahit may binabalak sila sa'yo na pagpatay ng palihim, 'di ba? Pero although pwede siguro na makaiwas ka or what or something, pero kumbaga kasi sabi nga minsan mas okay na rin na hindi mo alam or yung wala kang kaalaman tungkol sa mga ganong bagay kasi tawag dito, hindi ka na magugulat. Pero sabi naman ng iba at paniniwala, mas okay daw yung 'pag nababasa mo yung isip ng kapwa mo kasi halimbawa, balak na mangutang sa'yo o yun nga, balak na saktan ka, 'di ba? Yung kumbaga, makakaiwas ka kaagad bago pa man siya mangyari. Pero sabi nga, iba't iba naman ang paniniwala. Siguro may iba may positibo, may iba naman may negatibo, 'di ba? Pero ang pinakaimportante ay hindi tayo diyan magbase or diyan tayo kumapit, kundi sa Panginoon lamang tayo laging dapat na kumakapit at nagtitiwala sa ating buhay, 'di ba? Na kahit masama man ang tingin sa'yo at nasasabi sa'yo ng iba, pero sabi nga, only God knows what is inside of us, 'di ba? So, siya ang mag-judge sa atin in His perfect time, kung kailan either babalik siyang muli dito sa mundo at kukunin ang lahat ng mga namuhay bilang matuwid at sumasampalataya tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas at namuhay ng naaayon sa iniwang example ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Pero syempre, hindi rin maiiwasan na iba't ibang uri ng tao. May iba may maniniwala, may iba may hindi, lalo kapag tayo ay nagbabahagi ng Word of God. Dahil kung titingnan natin, hindi mga masyadong nagiging trending or viral ang mga salita ng Diyos na ipinapangaral, di ba? Kasi napakinggan ng isang tao, tas mamaya makakalimutan na niya, di ba? Dahil marami na siyang kailangang pagkaabalahan. So, importante po, and I suggest each and every one of us na magkaroon tayo ng written talaga. Ayan, kung meron kayong mga free notebook, ayan, pwedeng yung iba nilalagyan pa nila ng promise, warning, 'di ba? So depende sa inyo. Akin naman kasi mas pinili ko na isang Bible verse per day para nananamnam natin mabuti din. May message siya kung ano yung mensahe na nais ipahatid sa atin. At syempre, lalong higit may application dahil sabi nga, faith without action is dead. So dapat may kasama na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. We ask the Holy Spirit to guide us and maibigay sa atin yung karunungan na kailangan upang may paliwanag sa mga hindi pa lubos na nakakaintindi kung ano yung salvation sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, di ba? So, dito, makikita natin na for sure hindi pa ligtas ang mga tao ito. Kaya, kung after man ang pakikipag-usap nila na yun sa ating Panginoong Yesus, maybe we try to make sure, or kahit hindi man natin alam kung ano nangyari, pero alam natin na malang kinausap at nag-ebanghelyo ang ating Panginoong Hesus sa mga taong ito after nito, di ba? So, pero syempre, hindi ko naman alam kung ano pang totaling nangyari after nun. Basta, yun. So, sa atin, maging eager tayo to be a good example, good steward, good worker of God, good servant, good discipleship, di ba? Na disciple, na tayo din ay nangangaral ng kung ano yung ating mga napakinggan sa ating kapwa dahil pananagutan po natin lalo higit ang ating mga mahal sa buhay na kung biglang mawala dito sa mundo ay hindi nila nakilala, tinanggap ang ating Panginoong Yesus at sinunod
ang mga naisin ng ating Panginoong Diyos Ama, diba? So, napay may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and bukas po muli tayo kakaroon ng isa pang panibagong topic at isang panibagong Bible verse. So, let us all gather into prayer for our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang ibang nakababatid sa aming nilalaman na aming puso at isip 100% na sigurado, Panginoon, maliban sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kaya kami ay magpapasakop lamang sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, at gagawin kung ano ang sinabi ng ang Panginoong Yesus bago pa man siya umakyat sa inyong kaharian, Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey what the Lord has said for us to do, diba? It will guide us on what we will do in our everyday life, on how we can interact with others, and we can share Jesus and the Lord and the salvation to others. Kaya din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng may mga problema financially, Panginoon. We pray, Lord God, that everything will be paid off, Panginoon. Everything is paid off, Panginoon, dahil kayo ang driver ng buhay namin, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay ang aming mapag-aaralan lamang ay purong nanggagaling sa inyong mabuting balita at sa inyong salita, Panginoon. Sino man ang dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, we know, Lord God, that you will provide, Panginoon, in everything that we need, Panginoon. Basta mag-seek ye first muna kami ng inyong kaharian at ng inyong righteousness, Panginoon, sapagkat nais nyo, Panginoon, na may kapayapaan, pagmamahalan, at pagpapatawaran sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang sino man ang mga pinansyal na problema sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, ang mga pinagkakakitaan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na pagyayabungin mo ang mga negosyong ito, Panginoon, na napatayo at napagawa, Panginoon, para pinapagawa namin, Panginoon, ng mga bahay-sambahan, Panginoon, at pag-outreach or mission, Panginoon, para sa mga feeding, Panginoon, pagtulong sa mga adapt a pastor, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang gumagabay sa amin, Panginoon, upang ito ay maging kusa namin gawin at walang pumipilit sa amin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sino man may mga sakit at karamdaman, Panginoon, all the sickness, all the disease, whether it's malala or hindi, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na lagi kayong nakagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang sakit na physical, emotional, Panginoon, lalong higit ang spiritual, Panginoon, ay patuloy na pagagalingin ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang makalakad kami ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa, Panginoon, sapagkat utang namin ang lahat ng meron kami ngayon, maging ang buhay at hininga, kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na pinagaling na ninyo sa pamamagitan ng inyong latay at mga sugat ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na magpapasalamat hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, sa kabutihan ninyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, na magkaroon ng harmony at maayos na samahan, Panginoon, kagaya ng sa akin, Panginoon, at sa aking mga amo, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa akin, Panginoon, upang ako ay pangalagaan ko sila, Panginoon, pagsilbihan ko sila sa abot ng aking makakaya, Panginoon. At kung meron pa man po ako ng mga bagong makikilala o makakasalubong, Panginoon, ay tulungan niyo po ako at kami, Panginoon, ang maipahayag lamang namin, Panginoon, ay ang tunay na salvation at kabutihan at kabanalan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapapurian at madakila, lalong higit, Panginoon, sa mga missionary, sa mga pastor, sa mga priest, Panginoon, sa mga elders, sa mga prophet, sa mga evangelist, Panginoon, at kahit sa mga ordinaryong tao, Panginoon, na patuloy na pinapagamit ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, there will be a lot more people, Panginoon, na masasave, Panginoon, from condemnation, Panginoon, from the lake of fire, Panginoon, na bagamat may iba, Panginoon, hindi sila naniniwala na totoo ang impyerno, Panginoon, at totoo ang langit, Panginoon, na pupuntahan
ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay parang pinagtatawanan pa nila ito at ini-ignore, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, time is running, Panginoon, and the clock is ticking, Panginoon. Kaya hanggat maaari ay mas dapat na kumilos kami, Panginoon, nang naayon sa inyong kalooban at kumilos na, Panginoon, upang mas marami pa, Panginoon, ang mabubuksan ng mga gawain sa iba't ibang panig ng mundo upang maipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon. At anuman po ang mga pag-aaway-away, pagkakagulo, pagkakainggit ng bawat isa sa isa't isa, Panginoon, ay minawasak po namin ito, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, na hindi ito magwawagi, Panginoon. This is only aftershock, Panginoon, na mga nangyayari ding typhoon dito sa Hong Kong, Panginoon. But we know, Lord God, na kayo ang magsasaayos ng samahan ng bawat isa, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, sa amin dito, Panginoon, nasan man silang panig ng mundo, Panginoon, ay ang pag-iingat ninyo ay laging sumasa kanila, Panginoon. Kayo po maghari at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at hayaan niyo pa po, Panginoon, na mas marami pa ang maging manggagawa, Panginoon, na maglilingkod sa inyo ng buong puso, na walang hinahanap na kapalit na bayad o sweldo, Panginoon, bagkos ay kusang loob po nilang ibinibigay kung ano ang meron sila para sa kaharian na ito ng ating Panginoong Diyos. At muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!